tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi niya sa kanila, bababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santiago Apostol. Sino ba si Santiago at ano ba ang kahalagahan nito sa ating pananampalataya at debosyon natin? Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, si Santiago ay kapatid ni Apostol San Juan, mga anak ni Zebedeo. At lagi din po nating tatandaan, sila po ang mga unang tinawag ng Panginoon. Bukod po kay Pedro at kay Andres, meron silang kasosyo, si Santiago at si Juan. Pare-parehas po silang mangingisda na unang tinawag ng Panginoon upang sumunod sa kanila. Kaya lang po, meron pong katangian si Santiago at si Juan. Alam niyo po kung ano po yun? Mainitin ang ulo, magagalitin. Kaya nga po ang tawag sa kanila, sons of thunder. Pero mga kapatid, meron pong katangi-tanging ginawa sa buhay ni Santiago at Juan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ito lang po yung account na merong nanay ng mga apostol na lumapit sa ating Panginoon. At ano pong ginawa? Guro, Panginoon, sana po ang aking pong mga anak ay maupo sa inyong kanan at kaliwa. Bakit kaya hiningi ng nanay nila ito? Upang maging dakila sila. Kaya lang mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, gusto nating maging dakila. Gusto natin lahat amo, lahat manager. Pero yung pangatawanan mo, yung posisyon na hinahangad mo, hindi natin magawa. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nyo bang batahin ang hirap na babatahin ko? Kaya nyo bang inumin ang kalis na iinumin ko? My dear brothers and sisters, greatness must be equated with sacrifice. Greatness must be equated with responsibility. Kasi mga kapatid, ang kapangyarihang hangad nating lahat
ang kapangyarihang ibinibigay sa atin ay dapat nating pangatawanan at panindigan tulad ng ginawa ng mga apostol. Opo, sila po'y nag-ambisyon, sila po'y naghangad, pero ang kanilang paghahangad at pag-aambisyon ay patungo sa iisang misyon, ipalaganap ang kaharian ng Diyos, ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo, ilapit ang ating puso sa puso ng poong Jesus Nazareno. Kaya minamahal kong mga kapatid, maghangad man tayo ng malaki sa Diyos, maghangad man tayo ng napakataas na pangarap, dapat natin itong pangatawanan, panindigan ng buong kababaang loob na ginawa ng mga apostol. Mga kapatid, hindi po madaling maging tagasunod ng Panginoon. Maraming paghihirap, maraming pagdurusa, maraming mga suliranin, maraming dapat batahin. Pero alam niyo po kung ano po ang nag-iisang nagniningning. Ito po'y ang pag-ibig ng Diyos na palaging sumasa atin. Kung ang susukatin po natin ay ang galing natin bilang tao, kailanman po hindi po tayo magiging dakila. Bakit nagiging dakila ang isang tao? Sapagkat meron siyang makapangyarihang Diyos na nag-aangat sa Kanya at nagbibigay ng ngingning at ganda dahil sa Kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat sa iisang misyon, ipalaganap natin ang mabuting balita ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.